So, ilang linggo na po tayo sa mga mensahe po ng mga life skill. At lahat po ng natututo dito sa mga messages dito ay magsabing amen. Natuto tayo sa time management, sa mga iba't ibang mga skill na pinag-usapan natin, problem solving, no? Planning, organizational skills, no? Ngayon po, ang isa pong importante din na skill na kailangan nating i-develop ng matindi sa buhay natin ay yung tinatawag na stress management skill. Kasi ang sa buhay natin dito sa lupa, kagaya ito ng problema, parating merong ka-stressan. No? Marami pong stress everyday sa buhay. Yung traffic, nakaka-stress, di ba? Yung minsan, hindi mo gusto yung hindi mo gusto nangyayari, hindi mo gusto yung pagkain, nakaka-stress. Pero ang mga sinulat na mga malalaking ka-stressan ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas, ay financial stress. Kaya nga, binigyan ko rin po kayo ng word tungkol sa financial management para ma-avoid ang ka-stressan sa finances. So, marami ding ka-stressan sa mga nagtatrabaho, sa mga negosyante, sa mga empleyado. Actually, sa association ng mga psychologists in America, ang number one na lugar na pinaka-stressful ay ang workplace. No? Napakatindi ng stress sa trabaho. At mga relationships, nagbibigay din ng stress. At ang mga tawag sa mga nagbibigay ng stress ay stressor. Pinakamatinding stressor minsan ay ang mga tao. At ang prayer ko lang, tayong lahat dito ay magkaroon tayo ng stress management skill at maging aware din tayo na malesen din yung pagbibigay natin ng stress sa iba. Na wag tayong maging stressor sa iba, lalong-lalo na sa mga kapamilya natin. Yung mga kabataan, marami ng ka-stressan sa paghahanap buhay ang inyong mga magulang. Kailangan be loving enough and be good and kind enough to your parents na iwasan ninyong stressin pa ng stressin ng inyong mga magulang. No? Sa pamamagitan ng hindi pakikinig at pagiging pasaway. Sino po ditong ayaw stressin ng magulang? Magsabing amen. Ayun, salamat sa mga nag-amen. Yung mga iba, okay lang ba nang-i-stress kayo talaga? Hindi. I love you all. No? Please, wag nating stressin yung ating mga magulang at wag nating stressin yung mga miyembro ng pamilya natin, kundi tayo po ay maging blessing sa kanila. Okay, let me start with Psalm 120 verse 1. Let us read the word of God. 1, 2, 3, go read. In my distress, I cried to the Lord, and He heard me. Actually, sa Bible, pagka tinignan ninyo, you cannot see the word stress. What you will see is distress. Distress. No? Nang ibig sabihin yan ay paghihirap. Yon ang maririnig o makikita natin parati sa Bible, yung salitang distress. And technically speaking, sa mga psychology books at sa mga aklat, pagka sinabing distress, ito yung tinatawag na negative stress or tinatawag siyang bad stress. Kasi nagbibigay ito ng bad effects sa emotion, sa mind, sa physical, sa health, no, ng tao. But also, psychologists have learned na meron pong tinatawag na positive stress. Sabihin mo sa katabo, positive stress. Ang stress pala ay hindi naman puro negative.
meron din palang positive stress. At ang term ng positive stress, pakipakita mo nga yung term ng positive stress, ito, youth stress. Youth stress. Katinignan niyo yan sa dictionary, it is the stress that is popularly known as positive stress. Positive stress. Bakit positive stress? Kasi, yung depende sa iyong pananaw, sa iyong attitude, mindset, yung isang bagay na nakaka-stress pero ikaw ay na-inspire at namo-motivate. It's so important kung paano mag-work yung mind mo, kung paano mag-process yung mind mo. Kaya importante sa mind natin ay ang processing natin ay biblically. Okay. Ang pinaka-message natin sa message na to sa time management, sa stress management is hindi natin ma-avoid lahat ng stress. Some stresses can be avoided, but some we cannot. Darating lang sila. So, ang message natin is one, avoid, and then number two is how we can turn the distresses into eustresses. Paano yung mga negative stresses ay maging positive stresses sa iyong mindset, sa iyong attitude. Lahat ng gusto nun, magsabing amen. Amen? Yun po yung ating gusto. At yun ang pong gusto nating ibigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. So again, I would like us all to understand some terminology. Number one, the term stress. Stress is defined as state of mental or emotional strain. Yung strain or tension. Strain or tension. Ano man yung na-strain, nahirapan ka sa yung mental, emotional, sa yung physical, ay ang tawag doon, stress. This is resulting from adverse, yung ayaw mo, or very demanding circumstances. Yung mga bago, yung hindi mo alam. Yon, nakaka-stress yon. Yon ang ibig sabihin ng stress. Kasi kailangan lang din pong maintindihan natin na hindi lahat ng bagay ay tinatawag ng stress. At hindi natin masyadong ginagamit yung salitang nakaka-stress naman o nakaka-stress ka. If there is one thing that is so offensive, please, napaka-offensive po nito yung sasabihan mo yung tao, nakaka-stress ka. Kaya wag niyo pong sasabihin ang yung mga anak na nakaka-stress kayo, mga anak. Yun naman mga anak, please, wag niyong i-dishonor, disrespect, at i-curse ang parents ninyo by saying to them, ma, nakaka-stress ka naman. Kasi ngayon, wala mo, gawa ding dessert. Putang sabihan ng day ma daw, po'y tatang daw, ay, tang, maka-stress ka. Dishonoring ito. Sabihan mo kasi mo, dishonoring ito. At medyo offensive po talaga yon. Na hindi mo sinasabihan ng mga tao na nakaka-stress sila. Amen? Andiyan pang medyo masakit ning kayang sasabihan o gagawan, mo sasabihan kayang, ay, maka-stress ka. Mo sasabihan nito. Amen? Lahat to na natututo, magsabing amen. And then, distress. I would like us all to understand the word distress. Yung pong binasa nating word sa Psalm 120 verse 1. Distress refers to emotional, social, spiritual, or physical pain or suffering that may cause a person to feel sad, afraid, depressed, anxious, or lonely. No, merong pain, may suffering. Kaya kailangan po ng tinatawag na stress management so that all our distresses can possibly be lessened ang impact.
Yung stress management, gusto kong i-define ang stress management. Stress management refers to a variety of strategies and techniques that the person can use to manage or reduce stress levels. Yan. Kailangan po meron tayong mga strategies. Pagka stress management, ang ibig sabihin, nandyan na yung stress. Pero ima-manage mo siya na sa pamamagitan ng mga iba-ibang mga technique. At mare-reduce yung yung stress level o yung tinatawag niya na painful impact. Maiiwasan mo yung malaking impact nito sa mind mo, imbis na ma-depress ka, malulungkot ka lang ng konti. Malulungkot ka lang. So pagka nagmamanage ka ng stress, nilelesen mo yung stress level lang. Maganda na yon. Amen? Maganda yon. Kailangan alam mo gawin yon. And this is your personal responsibility. Sabihin mo sa kata mo, this is your personal responsibility. At this is a personal thing that you have to develop in your life. Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao na, pakimanage ang stress ko. Wala eh. Personal responsibility to. Personal responsibility, ang lahat ng mga nararanasan nating ka-stressan sa buhay. Ikaw lang talaga ang makakagawa niyan, kapatid. Amen? At lahat ng mga skill na sinasabi ko, personal responsibility din lang lahat yan. Wala namang pwedeng ma-develop na skill sa'yo na hindi ikaw ang nag-develop nun. Ikaw talaga ang magde-develop nun, mga kapatid ko. Number 1, I'd like you to understand, there are some stresses that you can avoid. Pwede kang mag-avoid ng stresses. I-avoid mo lang yung mga over. Alisin mo lang yung mga over. Like overthinking. Huwag ka lang mag-overthink. Ma-avoid mo na yung stress ng overthinking. Yung sobrang mag-isip. Amen? Kasi yung iba, wala silang mental management na talagang isip ng isip. At ang sabi pa nila, hindi ko mapigil ang aking pag-iisip. Sure, you can. Sabihin mo sa akin mo, you can. Mapipigil mo ang pag-iisip. At mamamanage mo din kung anong iisipin mo, mga kapatid. Lahat ng over, masama. Kailangan avoid mo yung over para hindi ka ma-stress sa mga over-over na yan. Over-expectation, di ba? Nag-over kang mag-expect. Kaya yung iba na mga youth, nag-over-expect, liligawan, diniligawan, na-stress. Di ba? Yung over-commitment, over-committing. Ibig sabihin, ang dami ng commitment mo, ang dami ng gusto mong gawin. Sige, okay ka ng okay. Punta ka dito. Attend ka dito. Okay. Over-committing. No? May mga taong ganyan. Nakaka-stress yung over-committing. So, ang daming mga nakaka-stress. Basta over, halos nakaka-stress yan. Overeating. Sino dito ang na-stress pagka nag-overeat? Yun, sobrang kinain. Grabe, nakaka-stress yun ha. Kasakit nun. Amen? Physically, masakit yun. So, avoid over. No? Anything over will stress you. Over talking, di ba? Yung mga sobra-sobra pa. Pati yung kahit overloving nga, di ba? Overloving, ay nako, nakakamatay. Alam niyo po yung sobrang magmahal? Nakakamatay yan. Huwag kang sobrang magmahal sa sarili mo at sa ibang tao, ha? Si Lord lang ang pakamahalin natin. Amen? Kasi yung iba, pagka tinodo-todo mo ng sobra-sobrang pag-ibig, ay nako, pagka nasaktan ka, sobra-sobra din. Sobrang stress yan. Kaya, yun tama lang. Yun tama lang. Ang kailangan mong matinding ibigin lang si Lord. Amen? Eto, gusto po ninyong hindi ganong na-stress, avoid po ninyo yung mga toxic na tao. Hindi ko sinasabi na hindi ka na makipagkaibigan sa mga toxic,
Pero siguro merong dahilan kung bakit ka may kaibigan na toxic. Alam niyo yung mga toxic na tao? Ano yung mga toxic na tao? Yung parating complain, yung mga possessive, di ba? Toxic yun eh, yung mga possessive. Pakatandaan ninyo, ang possessiveness is bad. No? Yung mga may boyfriend dyan, may girlfriend. Ako, pagka boyfriend at girlfriend nyo ba lang, over-possessive kayo, ang tawag sa inyo, toxic. Toxic yung mga possessive na tao. Yung hindi ka na makakilos. So, saan ka nagpunta? Ba't daw mo ako tinext? Di mo sinabi sa akin, kinain mo. Toxic? Sobrang toxic. No? Sabihin mo sa kata mo, huwag kang toxic ka. Iiwasan ka ng tao. Wala na makikipag-jowa sa'yo. At sabihin ko sa inyo, kung makilala mo yung tao, toxic siya, sabihin mo sa kanya. At kag hindi siya nagbago, i-break mo na. Hindi ka mag-e-enjoy in the long run. If there is one person na hindi ka mag-e-enjoy na tao, possessive. Hindi ka mag-e-enjoy sa mga taong possessive. Yung mga taong nakasentro na lang ikaw sa buhay nila. Grabe. Imbis na ang kanta, Jesus is the center of it all. Yung center, siya eh. No? Yung, you are the center of my life. My life revolves around you. Grabe. So, lahat to ng ayaw ma-stress ng matindi, magsabing amen. So, may pinapa-avoid ng Panginoon sa 2 Timothy 3:5. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5, having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. So, we have to avoid such people. Yung iba-ibang mga tao na dito kasi yung hindi nila alam ang power ng God. Ang gusto ko lang i-derive sa inyo sa verse na to, sa 2 Timothy 3:5 is, there are some people na you should avoid. You should avoid in your life. Why? May stress ka every now and then sa kanila. Yung mga, avoid natin ang foolish mistakes. Everybody, number 3, avoid foolish mistakes. Yung alam mo ng mali, gagawin mo pa, may stress ka dyan. Kasalanan, gossiping, no? May stress ka dyan. No? Kaya po yung mga youth natin, gusto natin, manligaw sila at pumunta sa relationship pagkatapos na ng pag-aaral. Kasi, madaming mga foolish mistakes kapag ka merong boyfriend at girlfriend habang nag-aaral. Ang daming foolish mistakes. Kasi nga, yung feeling of love is so strong. Mahirap pigilan. Kaya ang mangyayari, ang daming mga ka-stressan habang nai-in love. Habang nasa relationship, ang daming ka-stressan. Kaya lang, meron ding happiness na nakukuha. Pero, kailangan maintindihan yung mga youth na para ma-avoid ng mga foolish mistakes, wag na muna, di ba? Wag na muna. There is time for everything. There is time for love. Perfect time ng God. Letter D, what to avoid? Pessimism and negative thinking and negative talking. Sino po dito ang gustong kausap ang mga negative? No? Kaya nga minsan, itanong mo rin sa iba, sa asawa mo, negative ba ako? Kasi, actually, kaya ka na-stress dahil sa pagiging negative. Ang tawag doon, pessimism. Negative pessimism. Talagang yung pagiging negative ay sobrang nakaka-stress. Kasi, lahat ng naisip mo at sinasabi mo, wala nang lumalabas na ano bang tawag doon? Yung mga endorphins, mga positive, magandang happy hormones, puro na lang lumalabas. Yung mga hormones na pangmalungkot at nakakainis. Ang tawag po kasi sa negative hormones ay cortisol. Cortisol. No?
Alam nyo, ang gandang pinag-aaralan yung brain at saka yung mga manufacturing ng mga hormones. No? Ganyan, ganyan tayo nilikha ng ating Panginoon. And then also, avoid perfectionism. Because perfectionism will definitely very difficult to attain and difficult to see. So kapag ka mayroong perfectionism, parati ka na-stress pagka hindi mo nakita. E saan mo naman makikita ang perfect? Wala man. Wala man. Pakita ng kata mo, saan mo makikita ang perfect? Ako gusto ko ng maayos. Gusto ko ng malinis. Pero hindi yung perfect na maayos at perfect na malinis. Kasi kapag ka perfect na maayos at perfect na malinis, pagka meron ka nakitang hindi malinis ng konti, kulang sa linis, kulang sa ayos, nakaka-stress. Kaya dito pumupunta yung mga tinatawag na tao na OC, Obsessive Compulsive. At kung meron mang mga tao na sobrang na stress ang buhay nila, yung mga OC. May OC ba dito? Pakitingnan nyo nga ang katabi nyo. Mukha bang OC yan? Na? OA. Nakakaano rin yan. Nakaka-stress din yung mga OA. OA mo naman. Anyway, yung mga OC, please, mga kapatid ko, pag-pray ninyo kapag napupunta kayo sa pagiging OC. Actually, it's an ailment. It's an ailment. Sakit siya actually kapag ka na-OC ka. Kasi yung iba, kaka-attain ng perfectionism, na-OC na. Na-OC. Kaya nga minsan, pagka naglinis ka, sabihan mo kasi mo, mo pa kalinis. Ma-OC ko. Amen? No. Pero yung malinis lang, okay na. Di ba? Sobrang linis, grabe, 5 oras na, di pa tapos. Timo yung car wash, yung kotse ko po. Yako po itang sakyan, yung sasakyan ko. Ay, nako, ayokong pakakalinisin yun. Yung iba talaga, lilinisin, 1 oras, 2 oras. Ay, hindi ako. 5 to 10 minutes. Pagkataas ng 10 minutes, iwanan ko na. Kasi ayokong ma-OC sa paglilinis. Basta malinis lang tingnan, okay na doon. At saka mabango. Amen? Ayoko nang marumi. Ayokong maruming dinadrive ang kotse. Tsaka yung bahay namin. Pero ayoko rin ng, sa totoo lang, aaminin ko na sa inyo, ayoko rin ng sobrang linis. Kasi yung sobrang linis, malaking ka-stressan. Malaking problema. Lahat to ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. Mahirap po ang sobrang linis. Sobra. Sobrang linis maganda lang. Tamang linis lang. Tamang linis. Amen. Doon sa tamang linis, meron ka pa rin makikitang hindi malinis. Okay na rin yun. Amen. Para hindi ka na-stress sa buhay. Amen. At hindi naubos ang time mo sa kakalinis ng kakalinis. Amen? Sino po dito mag-a-avoid para hindi ma-stress? Magsabing amen. And then the second thing that I would like you to understand so that you can manage your stress, yung practice prayer instinct. Yung, meron na po ba kayong prayer instinct? Sabihin natin lahat, prayer instinct. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng instinct, di ba? Ang ibig sabihin ng instinct, di ba, yung tinatawag na automatic response. Na kahit hindi mo iniisip, yun ang instinct mo na gagawin. Di ba? Automatic Kasi instinct mo na yun Di ba? Ano yung mga iba't ibang example ng instinct? Kunwari, nagutom. Sino dito, pagka nagutom, bang instinct, bubuksan ng refrigerator? Instinct kasi nagutom. Di ba? Marami po dapat talagang mga tinatawag na mga instinct sa mga Kristiyano na kailangang i-develop. Para yung ating mga tinatawag na responses, automatic, ganun tayo mag-respond. Kunwari, yung iba, nagalit, nanigaw.
Umiyak. Instinct nila yun eh. Pero you can choose your instinct actually. You can choose. At ang isa sa mga pinakamalagang instinct, pagka merong stress, prayer. Amen? Magpe-pray ka, tatawag ka kagad kay God. Hindi ka tatawag sa asawa mo. Ano ba yung instinct mo? Pagka nasaktan ka, dear, sweetheart, ano pa, o kaya, papa, mama. Kasi ganun yung instinct ng bata, no? Tatawag sa tatay, sa nanay. Pero may I say, I'd like it to be corrected a little bit. Instead of, ang instinct natin, tatawagin natin tao, ang tawagin natin Diyos. Kasi ang Diyos, omnipresent. Maririnig ka niya kagad. Kasi ang Diyos, omniscient, alam niya kagad ang iyong pain, kung ano yung ka-stressan mo. Alam niya kagad at siya'y makapangyarihan, makakatulong siya kaagad. Amen? Sabi ng Psalm 120 verse 1, in my distress, I cried to the Lord, and He heard me. Sino po dito ang alam natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga pagtawag sa Kanya? Magsabing amen. O alam mo na yun eh. Kung alam mo, ang Diyos sumasagot sa iyong pagtawag, siya na talaga yung una mong dapat tawagin sa buhay. Amen? Na-stress ka sa work, Lord, tulungan mo ako. Na-stress po ako sa sitwasyon, sa taong ito. Na-stress po ako sa nangyari. Tawagin mo kagad si Lord. Amen? Pwede ka nga pumunta doon sa... Kung gusto mong umiyak sa Panginoon, huwag ka namang umiyak doon sa table mo at magngangawa ka na, oh, ninano ko. Mag-pray ko mo. Kailangan discreet naman, ale. Punta na ka man kay CR. O kaya naman, maglakad-lakad ka pa. Abang lalakad ka, kanin ka kumiyak, doon ka makipag-usap kay God. Amen? Alam niyo po ako, alam kong stress. And in America, the number one stressful job is teacher in America. And the second is pastor. At ngayon, parang mas mahirap pa yung pastor kasi yung mga pastor binabaril sa Amerika. Napatay. Si Satanas gusto niyang patayin yung mga pastor. Anyway, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, nakaka-stress ang pagiging pastor. Sino po dito yung mga care group leader? Naiintindihan ako. Amen? Adwala pa mo pong kaputo, ding plak mo kanyan, magkasakit na kan, may stress na ka. O in buong church pa kagalang, di ba? Maraming ka-stressan. Pero ang gusto kong ang i-share sa inyo, ako, pagka na-stress ako, nagpe-pray ako. Actually, meron akong ipapakita ng video, hindi ngayon, mahaba kasi yun, mga 30 minutes. Yung power of speaking in tongues. Yung prayer na speaking in tongues, nagbibigay po ito ng relief, supernatural relief sa anumang ka-stressan sa ating brain. Dinidil niya pati yung mga cortisol. Nare-relax yung ating brain. Speaking in tongues. Speaking in tongues is powerful. Everybody say, speaking in tongues is powerful. Worship is powerful. When you are stressed out, the best thing, kasi sabi ng iba is, sabi ng mga psychologists, mag-relax ka pagka na-stress ka. Okay naman yan, no? Mag-relax, manood ng Netflix, pumasyal. Pero alam nyo, importante dito, spiritual din. Ako, Matthew 11:28 and 29, isa sa mga pinakasikreto ko. Matthew 11:28 to 29. Pakipakita mo nga, kapatid. Pasahin natin. 1, 2, 3, go. Read. Come to me, all you who are weary and burdened. Di ba? Weary and burdened. Stressed out yan. Ang ibig sabihin yan,
Lahat kayong stress out, pumunta sa akin, sabi ni Jesus. And I will give you what? Rest. Lahat ng gusto ng rest, magsabing amen. Kasi kapag ka na-stress out ka, meron kang nararamdaman na suffering o pain sa iyong mind, sa iyong emotion, sa iyong physical. Sabi na, Lord, bibigyan kita ng rest. Rest sa iyong kaisipan. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Ano yung take my yoke? Inuulit-ulit ko po sa inyo yan. Ang yoke na sinasabi ni Jesus, yung kanyang salita, yung kanyang aral. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Di ba pagka stress ka, naliligalig ka? Wala mapagal ka. Sabi ng Lord, patyalinapit ta kayo, and then we begin to recite His promises, to recite His words. Sabi ng Bible, you will find rest for your souls. Alam niyo, ito pong Matthew 11:28 na 29 na to. This is really my rema word sa aking kaistresan. 100% powerful. Amen? Effective and powerful. Sino po dito naranasan ng Matthew 11:28 to 29? Magsabing amen. Kasi ngayon, in this time of social media, yung tinatawag na diversionary, yung divert mo yung attention mo para hindi ka na ma-focus doon sa kaistresan mo, ida-divert mo sa iba. Yun ang sinasabi ng mga psychologists. Pero, pagkatapos nun, mababalik ka na naman. So, kailangan, ang pinaka-effective dito, yung power ni God, yung power ni Jesus, na kapag ka ikaw ay na-stress, bibigyan ka niya ng totoong rest sa iyong soul, sa iyong mind, sa iyong emotion. Bibigyan ka niya ng rest sa buong pagkatao mo. And, mga kapatid ko, I don't know, sa oras na ito, habang sinishare ko Matthew 11:28 to 29, kung nagrema na sa'yo. At kung hindi pa nagrema sa'yo, please, kailangan magrema. Kaya sabi ko, pagka na-stress ako, Lord, lumalapit ako sa'yo. I receive your rest. I receive the rest upon my soul. No? And you know what? Matthew 11:28. I keep on repeating Matthew 11:28 and 29. And then, doon ako nagkakaroon ng rest sa lahat ng kaistrasan po na nararanasan ko sa buhay. I speak in tongues. I cry to God. I pray. No? At isasabay ko na din yun habang nagpe-pray ka. Magpasalamat ka na. Let me go to number 4. Number 4, magpasalamat ka na. Look for something to thank God for. Because gratefulness is so powerful. Gratitude changes your feeling and the things in your mind. If there is one thing that is so diversionary, effective na nagda-divert ng attention from negative to positive, gratefulness. Ito ay natutunan ko nung nakita ko to sa isang picture na isang Christian, nagpe-pray siya ng sapatos. At nalulungkot siya, but wala siyang sapatos. Na-stress siya, wala siyang sapatos. No? Ang dami niyang complain, Lord, ba't naman wala ako sapatos? Alam niyo naman, kailangan ko yung sapatos. And then, dun sa next frame ng kwento, dumaan yung isang tao na naka-wheelchair.
walang paa. And then, nakangiti. And then, the next frame, niya, Lord, thank you. Kahit wala ako sapatos, may paa naman ako. Ano niya na po yun? Napapractice niyo ba yun? Yung nadapa kayo, tas nasugatan kayo, and then tumayo, ba't naman ako sugatan? Sobrang, yung talagang sama na loob mo, nasugatan ka. Pero, kapag tumawag ka kay Lord, Lord, salamat po. Hindi nauntog yung ulo ko. Hindi nabiyak yung ulo ko. Salamat po. Mag-iiba. Nag-iiba yung pananaw mo dun sa sugat mo, di ba? Lahat ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. Look for something to thank God for. Di ba? Yung iba, ba't wala pa akong boyfriend hanggang ngayon? Pang importante, may trabaho ka. Nag-aaral ka. Amen? Ut makanyan la rin pengari ko. Ba't ganyan ang magulang ko? Ba? Thank God, may magulang ka. Amen? Always look for something to thank God for at mababawasan na yung level ng stress mo. Amen? Sino yung nasubukan na yun? Magsabing amen. O, subukan nyo ngayon. Ano po yung nag-i-stress sa inyo? O, come on, sige, subok. Anong pasasalamatan mo? Anong ipapasalamat mo sa Panginoon? Kamaling gasolina? Wala akong budget king papasalamat ko. Ating jeep king Pilipinas. Amen? Makakommute ko. Alam nyo po, sa Amerika, walang jeep. Wala. Maglalakad ka malayo, papunta doon sa bus station. Ilang kilometro, no? O, mainit. Yung iba, nasusunog yung lugar nila, nagkaroon sila ng bushfire. Sa California, may bushfire po yan nung nakarang araw. So you can always thank God for something. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka magpasalamat kay Lord, di ba? Ako nga, ito lang po talagang technique ko kapag marami po akong problema. Sabi ko, Lord, salamat po, ligtas na po ako. Salamat po, hindi po ako pupunta sa impyerno. Hindi po ako maghihirap sa dagat-dagatang apoy. Alam nyo, when I thank God for that, for my salvation, that I will not go to hell because of the grace of God, because of Jesus, 50% na-reduce na yung stress ko. Sino po dito ang naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen? Sabihin mo sa mo, subukan mo lang kung totoong ligtas ka. Now, if you don't appreciate your salvation, then walang kwenta to sinasabi ko. Pero kung appreciate mo, matindi ang iyong salvation kay Christ, yun pa lang, kahit wala na ang ibang bagay, okay ka na. Okay na ako. Amen? Yung alam ko lang, napupunta ako sa lakit at hindi man ako makapunta kung sa ano man ang makuha ko sa buhay, okay na ako. Amen? Okay na ako doon. Amen? Hindi ko po sinasabing hindi mangarap. Pero, kung hindi na-achieve yung mga pangarap natin, huwag tayong papa-stress. Huwag kang papa-stress kung di ka makapunta ng Hong Kong, Taiwan, o kung saang lugar. Importante, pupunta ka sa langit. Amen? Yan. Always look for something to thank God for. Sabi na salita ng Panginoon, Philippians 4:6-7. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with what? With thanksgiving. Kapag ka nagpe-pray ka, importante yung with thanksgiving. Game changer yun sa prayer. Alam niyo ba? Game changer yun. Kasi yung iba, pagkatapos mag-pray, hindi pa rin nare-relieve ang stress. Diba? Pero kapag ka nagpasalamat ka, iba yun. Ang sabi ng verse 7,
Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kaya nga yung ating 2 Chronicles 7:14 prayer, we always conclude with thanksgiving. Iba yun. And then, let me go to number 3, but now it has become 4. Yung faith mindset. Everybody say faith mindset. Possess a strong faith mindset that God has something good in mind and will turn things for our good. God has something good in mind. Whatever na kaistresan ang nararanasan mo. Everybody say faith mindset. Faith in God. Kapag iniisip mo, Lord, meron kang something good in this, reduce na yung stress level. And when you know that God can turn things around in your life, yung bad, magiging good, gagawin ni God na good yan for your testimony, reduce na yung stress level. Matindi mo nang mamamanage yung stress mo. Hindi na ganun kataas ang level niya. No? Ito po talaga yung mga revelation ko sa Panginoon, kaya hindi po ako na-stress. Kahit duman na po ako sa maraming mga malalaking ka-stressan sa buhay. Sabi ng Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dapat may revelation ka rin yan. Sa pagkakaroon ng faith mindset, dapat revelation mong Romans 8:28. God is good, at ano man nangyayari sa'yo, kahit hindi maganda yan, kahit bad pa yan, merong something good dyan na pinaplano ng Panginoon at pwede niyang baguhin yan na into a good testimony. Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Minsan na-stress ka, siyempre people are harming you. Pinag-uusapan ka, pinagchichismisan ka, iniinsulto ka. And a lot of things, nag-i-intend sila na i-harm ka. Pero mga kapatid, may sabihin ako, before you get stressed out so much and get so upset, i-declare mo yung Genesis 50:20. You intend to harm me, but God intends it for my good. Amen? Sino nandito mayroong revelation nito kagaya ni Joseph? Magsabing amen? Kaya si Joseph, kahit anong ka-stressan, hindi niya feel na na-unlove siya and rejected. Sobrang sakit. Kasi yan ang mga issue ng mga youth ngayon. Feeling unloved, feeling rejected. Pero si Joseph, hindi siya nagpa-rule doon sa emotion na feeling unloved and feeling rejected. Ang nag-rule sa kanya, yung pananampalatayan niya sa Diyos. Sa Diyos na mabait. Amen? Sa Diyos na mabuti at makapangyarihan. Kaya hindi siya slave doon sa feeling of rejection, feeling of unlove, o anumang negative feeling. Walang negative feeling na pwedeng mag-rule sa'yo if you have a faith mindset in our good God. Amen? Always say, God has something good in mind. God has something good in this thing that is happening. And He can definitely give you a good testimony. Bastang importante lang ito. Lahat na nakikinig, magsabing amen. Pagka sinurrender mo sa Panginoon yung nakaka-stress, be sure, sumusunod ka kay Lord. Kasi kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, walang mababago ang Panginoon. Kaya hindi ka sumusunod. Magkakaroon lang ng pagbabago sa mangyayari para sa makapangyarihan pagbabago ng Diyos sa sitwasyon mo kapag ka ikaw din ay nakakommit na gawin ang kanyang instruction. Sumunod sa kanyang word. Sumunod sa kanyang kalooban. Kasi yan ang kailangang matinding revelation natin, mga kapatid. Para ang Diyos makagawa ng matindi sa buhay natin, He can make things good in your life kahit iba na yung nangyari. Stay obedient to God. Mag-stay tayo na sumusunod sa Panginoon. Hindi lang yung, Lord, sinusurrender ko na to, tapos iba na yung ginagawa mo, hindi ka na sumusunod.
Hindi, sunod ka pa rin. And a little later on, makikita mo na kung anong plano ng Panginoon, the saving of many lives. Amen? Yun ang na-realize ni Joseph. God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Pinauna lang pala siya ng Panginoon sa Egypt para masave. Kasi nasave yun. Si Joseph ang ginamit ng Panginoon na nakapag-isip ng paraan para makapag-imbak ng maraming mga pagkain, ng mga grains doon sa Egypt. At maraming taong hindi namatay sa famine, sa tagutom. 5 and 6, I'd like you to understand 5 and 6. Extend consideration and understanding. Give always the benefit of the doubt. Kasi mabilis kang ma-stress sa mga tao pagka hindi ka considerate. When you are so rigid, when you are so, masyado ka rigid, masyado kang, demanding, may stress ka. Extend consideration and understanding. Number 6, I have godly contentment, quitting comparing self to others. Mga kapatid, please, wag nating ikukumpira yung sarili natin sa iba. Kung ano yung na-achieve nila, kung ano yung meron sila, kung ano yung itsura nila. Nako, if there is one thing na talagang nakaka-stress, yung magkumpara. Ikumpara mo yung sarili mo sa iba. Parents, please don't compare your children with other children. Wag na wag. Sobrang masakit yon at nakaka-stress sa kanila. Amen? Let us be merciful. Let us always forgive. Di ba nakaka-stress yun pong may gawin na masakit sa'yo? Alam nyo paano makukure sa anumang pain? Sa anumang emotional pain galing sa ibang tao, ang pinakamabisa na ointment pang-cure sa pain, forgiveness. So kailangan, pagka nasugat ka, anong gagawin mo? Ugasan mo kaagad ng tubig. Di ba? Lilinisin mo kaagad. Tapos, anong ilalagay mo? Bayod. Ano yung sinabi mo, Kuya Namer? Betadine. Betadine. Makakapagpagaling kaagad yun. So, pagka nasugat yung puso mo, kahit gaano kalalim, forgive ka kaagad. Yung iba, alam niyo po yung iba, na-deceive. E no bisang mag-forgive. Ay, alam nyo, wala tayong choice. Yung kagalingang emotional, nasa iyo parati ton. Who can heal you emotionally? Yes, God. May sabihin ako sa inyo, sabi ng iba, time heals. Mali. Maraming mga tao, tumanda na, galit pa rin. Time never heals. Only God can heal. And God can only heal you if you forgive. You know, God cannot heal kung ano man ang emotional wound. Hindi ka mahihil pagka hindi ka nag-forgive. Sabihin mo sa kanmo, please forgive. You're healing yourself when you forgive. Amen? O edi, kung nag-forgive ka na, wala ka nang ka-stressan ng bitterness, di ba? Nakamagsabi-sabi, nakatouchy, nakasensitive. Kasi, alam niyo po yung mga taong magagalitin, madaling ma-irritate, may sugat eh. May sugat. At ano po ang makakapag-heal dyan? Forgiveness. At ang Diyos ang makaka-heal dyan. Amen. And as I close this message is this: fulfill and stick with your purpose in life. Fulfill and stick with your purpose in life. Ano po ang purpose natin sa buhay? To glorify God,
to glorify God by living in His will for His will. So kapag ka meron kang ka-stressan, fulfill the will of God. Ang isipin mo, Lord, how can I glorify you in this situation? Hindi yung iisipin mo na, bakit nangyayari to? Hindi yung maggagrumble, magmamurmur, magre-reklamo, hindi. Ang sasabihin mo, Lord, paano ko mapufulfill ang purpose ko sa buhay, na ang purpose ko sa buhay ay i-glorify ka at mag-glorify ka sa nangyayari ngayon na ka-stressan sa buhay ko. So when you think like that, at ganun ang mga revelation mo, yung impact ng stress, hindi lalalim sa'yo. At hindi mo na maisipan na mag-quit kasi yung purpose, mabubuhay tayo sa purpose. Amen? Yung iba, sobrang stress. Anong maiisip nila? Ma-anxiety sila. Anong iisipin nila? Magrebelde. Kung ano nung gagawin, magbibisyo. Pagka na-stress. Yung iba, naisipan pang mag-suicide pagka na-stress emotionally. No, nadidepress muna tapos mag-suicide. No, pagka na-stress ka, you think about your purpose, the purpose of your life. Pakitanong ko nga po kayo, ano ang purpose ng inyong buhay? Pakitanong katabi nyo, alam mo ba yung purpose ng iyong buhay? Kailangan clear, pare-pareho lang tayo, hindi tayo iba-iba ng purpose. Ang nakasulat sa Bible, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Our purpose in life is to glorify God. Our life is for the glory of God. Amen? And kapag kaganyan ang sinasabi natin, we live for the glory of God kahit na-stress tayo, hindi ka ma-apektuhan negatively and so deeply ng distress. Hindi ka makakaisip ng pangit. Kasi iniisip mo yung glory of God. Iisipin mo parati, Lord, paano ka mag-glorify? No? Hindi ka magiging sarili mo lang iisipin mo. Alam nyo kasi, sa panahong ito, ang sabi ng iba, self-care. Love yourself. Ha? You know what? When you really don't understand it, the more you do self-care and love yourself, the more na mali ang gagawin mo sa buhay. Ang pinaka-importante, pagka nasasaktan ka o kung ano man ang mga na-stressan sa buhay mo, sabihin mo na, Lord, i-glorify po kita sa nangyayaring ito. Kapag ganyan ang sinabi mo kay Lord, ay nako, God will move heaven and earth para tulungan ka niya. Amen? Kasi mag-glorify siya . Kapag alam ni Lord na gusto mo siyang mag-glorify sa situation mo, lahat ng kanyang kapangyarihan, i-release niya para magbagong sitwasyon at mag-glorify siya. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Sino po dito na ngayon iba na yung pananaw sa stress? Magsabing amen. You can avoid some stresses, but if there are some distress, you can turn them into eustress. Amen? Basta ang instinct lang natin, Lord, help me. Faith mindset, Lord. Faith. May gagawin kang mabuti dito. Can you talk to God for 2 minutes? As your hands are lifted up. Ano po yung ka-stressan nyo sa buhay? Just talk to God. Lord, itong ka-stressan kong to, sinusuko ko sa iyo. At ako po ay nagtitiwala na mayroon kayong gagawin. Ako'y nagtitiwala, Lord. Susunod ako sa iyo at ako'y nagtitiwala na ang bagay na ito na nangyayari sa akin ay meron kayong something good na plano dito. You have something good in your mind. Hindi pwedeng hindi. Why? Anak ka niya, mahal ka niya. Hindi pwedeng walang magandang iniisip ang Diyos sa nangyayari ngayon kasi He is perfect in love. May maganda siyang nasa isip para sa nangyayari sa iyo. Kaya don't be distressed.
Don't be downcast. Don't be discouraged. Just surrender it to God. God is at work. Amen. God is at work. At sabihin mo sa Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging Salita mo ang tanging sandigan minsan pa, ko. ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala Hindi mo ba natin itaas ang ating kamay? sa iyo. Yan ang gusto ng Panginoon. Ano man ang mangyaring ka-stressan, magtiwala. Kalakasan ko'y Magtiwala tayo. nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ulitin po natin. Kahit anumang panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Can I pray for you for stress management skill? Panginoong Diyos, naririto po yung mga kapatid ko nakinig sa iyong mga salita. And I pray na itago po ninyo sa kanilang mga puso, mga salita niyong ito. Upang sila po, Panginoon, ay magkakaroon ng effective stress management skill. Ma-overcome nila anuman ang ka-stressan sa buhay. Hindi sila mahuhulog sa pagko-complain, paggagrumble, pagrereklamo, at iba pang mga negative responses or reactions. Kundi silang lahat, Panginoon, sasamahan niyo parati. Kaya sa pagharap nila ng mga ka-stressan sa buhay, ang parati nilang iisipin ay yung mag-glorify kayo. Mag-glorify kayo sa lahat ng mga stressful situation at makikita nila ang lalabas sa kanilang mga brain ay hindi po cortisol, kundi ang lalabas ay endorphins. Endorphin hormones, happy hormones. At sila po, Panginoon, yung pong Isaiah 26 verse 3, alam nyo mga kapatid, napakalaga din ang verse na to. Sabi ng verse, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Kaya manatili po ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso kay God, kay Jesus. Amen? Tutulungan niya tayo sa lahat ng mga kaistresan sa buhay.
Hallelujah. Raise your hands. I would like to bless you. The Lord bless you, kapatid. Bless your heart, bless your mind, bless your health, bless your family. The Lord keep you, protect you from the evil one. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will prosper you. The Lord will make you victorious in life this week. Amen. The Lord turn His face toward you and give you peace. Peace of mind, peace of heart. Amen. Shalom. All glory to Jesus. Amen.